So yun na nga, no, for today's video is latest update ho tayo dito sa may NAIA Terminal 3. Dahil sa ito ay newly acquired na, no, ng SMC or San Miguel Corporation Management under the CEO of Ramon Ang. So ibig sabihin sa mga hindi familiar kung ano yung SMC is San Miguel Corporation na pamamayari ni Ramon Ang. So ibig sabihin ho noon mga hagala, itong airport natin dito sa buong Manila Airport, no, Terminal 1, 2, 3 and 4 ay under management na ho nila, no. So ibig sabihin na hindi na ho siya management or hindi na ho siya under, no, ng Manila International Airport Authority or MIAA. So ulitin ko, ang MIAA is siya yung dating namamahala, caretaker, namamahala management ng ating airport dito sa buong NAIA. So nung September 14, so 10 days ago or 11 days. Tama, no? So basta ngayon is 11 days. So nakalipas. So 11 days na mula nung na-turn over ito sa new management ng SMC. So may mga changes ho dito. Ang aking yun, bali itong airport na to, under management na siya ng bagong company, no. It's SMC. So may mga changes syempre. Ganun naman talaga dito sa Pilipinas once na magkakaroon ng changes sa management, no. So magkakaroon din ng bagong protocol, bagong sistema, bagong pamamalakad, pamamahala, lahat-lahat, no, binabago yan kung kinakailangan. Although meron namang iba din na hindi naman binabago, as is lang, no, remain or anong tawag diyan? Remain nila, no. So kapag maganda. Pero ang purpose talaga noon ng pagbabago is para mas i-improve pa, no, yung facility, i-improve pa yung services para sa mga pasahero, no, sa mga tao. So for example, dito ngayon sa airport, sa NAIA is meron na ho tayong na-experience na changes so far. So unang-una yun na nga yung paglapag ho natin from Davao papuntang dito sa airport sa Terminal 3. Dati kasi nakasanayan ho natin kahit sa mga vlog, makikita nyo naman, diba? Kahit kayo ng mga bumabiyahe, ang fly path ho talaga ng Davao ng eroplano from Davao City papunta dito sa Terminal 3 ay magmumula doon sa may Batangas, Nasugbu, Batangas, tapos Cavite, coastal area ng Cavite, Ternate, Kawit, Cavite, basta sa coastal area ng Cavite ang fly path ng eroplano from Davao to Terminal 3. Pero nitong huli, dumaan na siya sa kabundukan ng Rizal Province. Nakita ho natin yung Tanay Province. Tanay, bundukin ng Tanay. Nakita natin ng malapitan yung kanilang windmill. Tapos Antipolo, tapos yun ikot na siya, tapos dumaan tayo sa BGC. Nakita natin yung SM Aura. So bakit yun nabago pala? So ang explanation naman doon, base sa aking pananaliksik, dahil daw ang runway 13 ay under construction, under renovation. So ibig sabihin, sinisimulan that time parang 4 days pa lang, no, wala nung na-introduce or nailipat, no, sa management ng SMC ang NAIA. Pero meron na sila kaagad na ginawang action, no, for changes from good to better, di ba? So yun, nabago na yun, fly path. I don't know kung kung it's temporary lang or for good na ba talaga, I don't know. So yun, pangalawa naman ang na-observe ho natin na changes is yung food court area ho nila sa baba, sa ground floor, sa may arrival area. Nawala na yung dating Jollibee sa pinaka corner. So yun po yung pangalawa, no, na ating na-observe. Plus yung mga center chair doon sa may ground floor ulit, no, sa may arrival area. So nabawasan. Nawala. Ayun. So yun ang napansin ko, no, tinanggal yung mga food chain. Sinimula, no, inumpisahan, hindi pa talaga lahat tatanggal, pero meron nang nawala. For example, yung Jollibee, yung nawala doon. So ibig sabihin taking action na yung talaga yung SMC management dito sa airport natin sa NAIA Terminal 3. So I don't know kung sa Terminal 2
1 and 4 kung meron na ba silang ginawang changes. Tapos yung reassignment ng mga airlines. So yung mga yung Terminal 1, 2, and 4, hindi ko alam kung meron na bang changes, no? Since dito na talaga tayo lagi sumasakay or bumababa sumasakay sa Terminal 3 domestic flight by Cebu Pacific. Tapos ngayon naman, itong naman na to, itong ating vlog na to is parang para sa akin, parang magiging farewell or parang siya, maaring last video ko na to, mamimiss ho natin to kasi gawa nung diba, gagawin na tong international airport. Ibig ko sabihin na ikikater lang na airlines ho rito, sabi ng SMC management na gagawin daw to ng Terminal 3 exclusive lang sa mga lahat ng international airlines. So hindi na siya makikater ng domestic flights, which is yung Cebu Pacific. Kasi ang Cebu Pacific flights is ililipat na sa Terminal 2. Yun. So tatlo na sila doon, PAL, AirAsia, and Cebu Pacific na tawag nito domestic flights. So akyat lang tayo dito para ipakita ko sa inyo yung hitsura, at ako din kunang ko na siya ng vlog, videohin ko lang para meron tayong remembrance ba bago pa talaga magkaroon ng reassignments sa mga airlines dito sa NAIA. Para kita paano, di ba? Meron tayong mababalik-balikan ng mga vlog na hindi pa siya binago. So ito yung departure area. Doon yung baba, gate 131 to 134. Boarding gate area. So ito naman yung departure area naman para sa gate 117, gate 116. Hiningal tayo doon Kapi Pamoro. Okay, gate 118, gate 120, gate 131 sa baba hanggang 134. Yan ang araw. Yan, so lakad lang tayo dito ng konti. Kasi magiging farewell video natin dito sa Terminal 3 kasi maaaring mabago na nga to by the time come. Oo nga pala, speaking of di ba kapag new management means bagong bihis, di ba? Bagong hitsura. So kasama doon sa bagong bihis, bagong postura, bagong hitsura, bagong imahe, bagong structure ay ang pagtanggal din ng mga tauhan ng dating management. So ang iba is na-absorb, yung iba naman ay tanggal kasamang pinalitan, tinanggal sa sistema. Ganon So yung iba dito nakakausap ko mula doon sa mga ground staffs, tinatanong ko kung sila ba ay bago. Yes, ang sabi nila bago sila na hired. Oo, under the management of SNC. Tapos yung iba naman dito is luma I mean dati silang empleyado or under management sila ng MIA, tapos na-absorb sila, still hindi sila tinanggal. So tuloy yung kailang trabaho, tuloy yung kailang hanap buhay. So ganun talaga yun every time na mag-change ng admin. Once again, last and final call for boarding for the last departing Puerto Princesa, Baguio on Cebu Pacific Flight 5J633. Final call for guests. Ayan lang So di ko alam kung kailan ko ulit babalik ng Maynila. Maaring November, maaring December, maaring January, di ko alam. Tingnan natin kung anong mga event, anong mga occasion. At syempre nakasalalay ho dyan yung presyo ng ticket, kung mura lang ba. Miss Rebecca Isidora Morado Vega, Miss Soraya Munoz Harcha, Mr. Jerry Farapina, and Miss Kasi gusto ko rin bumalik ng Maynila during Christmas season yung nalalapit yung Pasko, kasi ibang hitsura ng Maynila. Napakaliwanag, lalo na sa may Ayala Avenue sa may Makati. Ang ganda ng ng lugar na yan kapag Christmas season, December or bare moments, December ganun. So yun lang, lakarin lang natin to dito sa pinakadulo, gate 120.
Kasi maaari ito na yung huli nating ano dito, gala or punta. Or maaari ito na yung huli nating ano dito, vlog sa airport na to, sa terminal na to, no? Gawa ng ano nga, hindi ko na siya ma-access. Oo. Kasi hindi na siya domestic flight or ano, hindi na siya domestic assigned terminal for Cebu Pacific domestic flight. Kasi ilipat na sa terminal to, no? So okay lang din naman, willing din naman tayo ano, or excited din naman tayo sa changes. So, at least, di ba? Buong buhay natin dito na tayo no? Lumilipad, dumadaong lagi no sa Terminal 3. So next time Terminal 2 naman. Para mas ano, panibagong content, di ba? Ito na yung pinaka last boarding gate area dito sa second floor ng departure area, gate 120. So, ganito, departing Davao bound guests on Cebu Pacific Flight 5J981. Flight 5J981 bound for Davao. Your final boarding gate assignment is at gate 1338 downstairs. May request to all Davao bound guests on Cebu Pacific Flight 5J981. So, kindly proceed na on boarding gate 1338 and stand by for your flights boarding announcement. Ayun na, so ito na yung ano natin dito, pinakadulo ng departure area dito sa may Terminal 3 second floor, gate number 120. Ayan, no? Mamimiss natin yan, yung kailangan ano, yung pathway na yan, yung alley papuntang tube bridge papunta sa aircraft, di ba? Yun, yan lang. So bid farewell na tayo dito. Kasi di ba napakabilis ng ano action ng ano SMC management, NIAA or Neo Naiya International Airport. Maaaring hindi na tayo maka-akyat dito ulit, no? Pwede naman tayong mamasyal dito minsan, pero hanggang doon lang sa ano, sa may pwedeng ano sa may dining area or sa may ano labas. Once again, final call for boarding for the last departing Puerto Princesa, Davao guests on Cebu Pacific Flight 5J633. Final call for guests, please unattended Carmen Omega Bridges, Mr. Jerry Maramina, Miss Soraya Munoz Arja, Miss Rebecca Isidora Maramina. So ito yun, no? So the moment na mabago ko dito, hindi ko alam kung merong magiging changes ito sa departure area na to. So baka meron, tapos meron tayong makita. Ano siya, pwede natin ano, ma-compare sa previous natin na video. Ito yun, no? So magamit natin to in due time. Dati yung time, no? Na magiging relevant tong ano natin, itong vlog na to. Kasi ma-compare natin yung old structure, old view, old image ng SIDPAC. SIDPAC, ano siya, departure area sa may domestic flight sa Cebu Pacific. Grabe, ang laki ng ano, no? Allotted space para sa ano, sa Cebu Pacific domestic flight. Second floor hanggang sa ground floor. Ilang gate pa to dito? Siguro mga 10 mahigit, no? 20. So ibig sabihin, ganyan kadami ang flights ni Cebu Pacific, domestic. So ang ano na dito, no, ang disadvantage lang nitong ano magiging ano changes ng reassignment ng airlines. For example, yung mga galing abroad, mga OFW pupunta ng Pilipinas, like mga taga Cebu or taga Visayas
Mindanao or taga northern part of Luzon na ang kanilang sasakyang eroplano is Cebu Pacific. Kumbaga galing silang sabi natin for example Japan, So from Japan sakay kayo ng ANA Airlines. ANA Japan. So ngayon, pagkababa nyo dito, since taga Davao ka o taga Cebu or Iloilo, so ang iyong sasakyan ulit na eroplano, Cebu Pacific. Kasi Cebu Pacific yung binook mo, hindi PAL, hindi rin AirAsia. So ang nangyari, dito ka lang, Hindi mo na kailangan bumiyahe sa malayong terminal para makapag sakay, makapag onboard sa iyong flight sa aircraft. Kasi dito lang mismo sa Terminal 3 din makikita. So dito ka lalapag ang iyong international airline na sinakyan at dito ka rin sasakay for domestic Cebu Pacific. Pero the moment na mailipat ka sa Terminal 2, so yun medyo struggle or yan ang pinaka crucial part para sa mga OFW or mga kababayan natin na nakasanayan ho nila na dito lang lahat. Dito yung connecting flight. So ngayon, ilipat na sa Terminal 2. Yan na. Ito yung pinakabungad ng departure area dito sa Terminal 3. Ito yung itsura. Magagamit natin ito in due time, ma-compare ho natin. Di ko alam kung bakit nagsarado tong Island Souvenirs dahil ba sa gabi na, pero maaga pa lang, alas 8. So, maaaring ang ibang mga tindahan dito, ibang mga tenants, ay aalis or tatanggalin or hindi na magre-renew ng contract sa sa kahit anong kadahilanan. Maaaring mahal na or iba na yung patakaran, di ba? Depende. So, okay na tayo. Punta na tayo sa ating designated boarding gate or assigned boarding gate at baka tayo maiwanan. Anak? So yun baba na tayo sa ating assigned boarding gate. Yan si Savoy Hotel Mega World. Hindi na natin siya makikita lagi, Kasi iba na yung view sa may Terminal 2. So, okay. We're done. So, ano sa tingin nyo? Ano ang iyong komento, Let me know your thoughts in the comment box below. So, that's all for this video. Thank you for watching and have a safe flight. See you, Davao.